Pilipinas, mga sangkay, hindi daw po aatras at hindi magpapadaig sa China. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ito po, sa baba ng video na to. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, alam nyo na. Pindutin nyo po yung subscribe button na makikita sa ibaba, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto, may papagawa lamang po ako saglit sa inyo, mga sanggay. Sa mga nanonood po ngayon sa Facebook, habang kayo ay nanonood, gawin nyo po ito ng actual sa mismong ito. Ito mismong pinapanood nyo, okay? Ang nakikita nyo ay sample picture lamang. So, kunwari, iyan po ang hawak nyong cellphone, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Pindutin nyo po yan, okay? Tatlong tuldok, taas ng video ko, may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more, okay? Ganun lang kasimple, mga sangkay. Okay, eto na, pag-usapan po natin itong tumitindi ng banggaan po ng Pilipinas at China na tila baga posible pong humantong sa mas malalang sitwasyon, digmaan, or ano ba? Ito ang balita ngayon, mga sangkay. Hindi daw po aatrasan. Hindi aatrasan ng Pilipinas, ng puwersa ng ating bansa itong ginagawa ngayon ng China. Nananakit na po ang China eh. 'Di ba? So, ngayon ito yung balita, mga sangkay. Tingnan po natin. Okay naman yung mga tropa. Pagdating dito, nila namin sa hospital, chinek up sila. Okay, yung tinutukoy niya yung mga tropa, mga sangkay na nasaktan sa ginawa po ng China. Yung isang sugat, medyo malalim, kaya tinahe. Pero yung iba naman, dressing and bandage lang, okay na sila. Good, fit to go back to work. Walang problema. Okay. So, naraan, mga sangkay, nagkaroon nga po ng isang malaking banggaan. Okay? At itong China, mas lalo pong tumitindi ngayon ang kanilang ginagawa sa Pilipinas. Talagang ginigit-git na po nila ang mga Pilipinong nagbabantay doon sa West Philippine Sea. Ultimo yung mga nagpapatrolya o naghahatid, mga sangkay, ng mga supply sa ating mga tropa, kanila na pong hinaharas ngayon. So, hindi na po ito magandang tingnan. At mismo ang presidente ng Pilipinas, na si Bongbong Marcos, ay nag-aalala na. Maging yung mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, kagaya ng France, ay nagsalita na rin po laban sa China. Naghahanda na ulit ang mga tauhan ng Philippine Navy para sumabak sa panibagong resupply mission na ihahanda ng pamahalaan para muling maghatid ang mga pagkain at iba pang gagamitan sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos, ang hepe ng Western Command, tuloy ang kanilang resupply mission dahil isa ito sa mga utos ng Pangulo. Tuloy. So, hindi po sila magpapaantala, mga sangkay, sa ginawa po ng China. Kasi, ang tingin ko talaga dito, kaya ginagawa ito ng China para po sindakin tayo. Talagang gusto nilang iparamdam sa atin na mas nakalalamang sila pagdating sa puwersa dyan sa West Philippine Sea. Yun po yung kanilang ginagawa. At syempre, bilang Pilipino, hindi naman po pwede, mga sangkay, na magpapadaig tayo sa ginagawa ng China. Kailangan po mag-take ng action dito ang Pilipinas against Chinese vessels or mga coast guard nila na nagkalat dyan sa ating teritoryo. Sinisigurado namin na hindi titigil ang pagdating ng kailangang mga pagkain, tubig, fuel, and other basic necessities dun sa mga tropa. Kasi ang order sa atin ng Pangulo is we stay there. BRP Sierra Madre must stay, will stay. So yun daw po ang utos sa kanila ng presidente ng Pilipinas. Okay, yung BRP Sierra. Yun po yung inahatiran po, mga sangkay, ng mga supply. Pagkain o kung ano-ano pa, mga sangkay na supply doon. Doon dinadala. Kasi yun po yung natitira nating kumbaga,
kahit pa paano hindi po tayo mapasok-pasok o napasok naman pala talaga tayo ng China. I mean, hindi po makuha-kuha ng China dahil po doon. So, ngayon ang China nanggigipit. Talagang pinapakitaan po tayo ng angas nito mga Chinese. Na Ayungin Shoal, hindi yun naalisin. Dagdag pa nito na maraming opsyon sa mga gagamiting bangka sa pagsasagawa ng resupply mission. Kung sakaling magkakaroon ng problema, ang kasalukuyang supply boat na ginagamit ng bansa, tiniyak ng buong Westcom na handa ang kanilang puwersa na tumalima sa ipag-uutos si Pangulong Marcos Jr. Handa ang kanilang puwersa na tumalima, na sumunod sa kung ano man iuutos ng Pangulo ng Pilipinas. Medyo ano to critical situation. Tumitindi po ang aksyon at aktibidad ng China ngayon. At ang Pilipinas, yung puwersa ng ating bansa, ready sa anumang utos ng Commander-in-Chief. So, ang tanong ko sa inyo mga sangkay, just in case magkakaroon po ng digmaan ang Pilipinas at China, ready ba tayong humarap? Makasama sa digmaan na ito, kasama po ang inyong mga anak? Kasi, doon to pupunta mga sangkay. Kung hindi po ito maaayos sa isang maayos na usapan, mapayapang usapan, then, alam nyo na, mga sangkay, ang susunod na mangyayari. Di ba? Yun lang naman mga sangkay. Kaya, eto ngayon, itong stage, yung situation ngayon ng Pilipinas at China, nasa delikadong situation. Na any moment, pwedeng mangyari itong digmaan. Back up po natin ang Amerika, pero alam nyo mga sangkay, asahan na po natin na kapag nangyari itong banggaan ng Pilipinas at China na magkaroon ng digmaan, hahantong na po ito. Ito na po yung magiging official na araw ng World War III kapag nangyari yan. Handa ba tayo dyan lahat, mga sangkay, na harapin ang galong klaseng situation? Ang China ngayon daw ay naghanda na ng napakalaking pera, pondo para po sa kanilang militar. So, bakit? Bakit nila ito ginagawa? Meron ba silang plano na lumusob sa Taiwan, sa Pilipinas, to invade ang bansa na gusto nilang sakupin? Grabe. Na protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Bagamat nasugatan ang 4 na personnel ng Navy, ipagpapatuloy pa rin ng mga ito ang kanilang trabaho upang magbantay sa teritoryo ng ating bansa. Mula din. Okay, so hindi matitinag, magpapatuloy ang pagbabantay at hindi magpapatalo ang Pilipinas sa ginagawa nitong China. So nakahanda daw po ang puwersang militar kung anuman ang iuutos ng Pangulo, yun ang kanilang susundin. At handa din po sila sa anumang klaseng digmaan na paparating. Well, kilala din naman po natin ang mga Pilipino, no? Kahit anong digmaan yan, hindi yan tumatalikod. Kaya nga lang, ngayon mga sangkay, ibang situation to. Nuclear war po ito kapag nangyari. Wala po tayong nuclear, di ba? Kung magaganap man ito, mangyayari ito. Ano ba ang... Mga ilang nuclear lang ba ang papasok sa atin? Mga 3 ba? 4? Mawawasak ng Pilipinas? Ay nako, kaya nga lang mga sangkay, hindi rin pwede natin pabayaan itong ating teritoryo. Yan po yung natin, yan po yung responsibilidad natin bilang Pilipino, that we have to protect our land, our territory, ang soberanya ng Pilipinas sa kahit na sinong lahi. Mambira. So, medyo critical po talaga ang stage na to. Pero kung papasok man tayo sa 2nd digmaan pandaigdigan, wala na po tayo magagawa dyan. Biblical din naman lahat ng yan War, rumors of wars, nation against nation. Diba? Nasa Bible po yan mga sangkay. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Nahanda daw ang puwersa ng Pilipinas
kung sakaling papasok sa digmaan itong ating bansa, comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Okay? Magaganda yung topic natin dito patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo, no? Na related po sa Biblia. Hanapin niyo sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.